Okay guys, good afternoon. Someone is asking the diagram of my personal stunner using condensers and contact points. So guys, ito na yung diagram niya. Ito yung personal na stunner ko na Di Platino. Yan po yung ginamit natin na mga wires. Guys, yung kanyang I-core ay 6 inches po yung length niya from end to end. 6 inches. Yung kanyang diameter ay 1 inch. 1 inch po yan. And then guys, yung ating ginamit na primary ay gauge 14, 4 layers po yan. 4 layers para sa ating primary. And then yung ating secondary ay gauge 20. 8 layers po yan. 8 layers. 8 layers. Nagdugtong po tayo. Nagdugtong po tayo ng gauge 23. Dinugtong natin yan dito guys. Kung bakit did end itong dalawa na ito guys at bago ko lang kinonect. Kasi guys, meron tayong pagpipilian ng kung ano ang gusto nating labas na voltahe guys. So may importance po yan guys yung pwede kang makapagpili ng voltahe na gusto mo at yung current na gusto mo guys. Dito yan siya. Kung bakit tayo naglalagay ng iba-ibang gauge ng wire sa secondary, bibigyan ko kayo ng ideya. So guys, yan lang muna yung ating pwedeng ipaliwanag. Gauge 20, medyo malaki-laking wire yan yung diameter niya kumpara mo sa 23. Guys, kung hiwalayan sila guys, yung hiwalay, hindi pa dugtong ito, hindi pa dugtong. Pag sinukat mo yan guys sa voltmeter, yung nakukuha niyang voltahe guys ay inaabot ng 150. Naglalaro po yan siya dyan. Naglalaro sa 150 volts. Yung gauge 23 natin guys ay 5 layers. Naglalaro po yan sa 100 volts. Hiwalay po yan sila. Hiwalay muna. Hiwalay. Hiwalay muna. Guys, tandaan natin na sa ganyang koneksyon, sa ganitong koneksyon guys, ito yung secondary natin ay additional na power yung primary. Additional yan guys para dito sa secondary na unang na-rewind natin. Bakit? Kasi grounded siya dito guys. Grounded. Grounded. Pero ito guys, iba yung nangyari dito. Nung hindi pa natin dinugtong yan siya guys, yung ating last na gauge ng ating wire sa secondary, disconnected pa ito guys. Ito lang talaga yung gumawa ng kanyang tinatawag nating separate na voltahe through induction. Ito lang yan guys. Ito hindi. Ito lang. So guys, yung na inabot niya guys ay 100 volts. 100 volts guys. So kung idudugtong natin itong dalawa guys, aabutin siya ng 150 plus 100 volts. So guys, yung total niya guys ay 250. 250. Now, kung dito ka lang, ito lang guys, ito yung ating ground. Ito yung ground stick natin.
kung dito tayo magtugtong guys, yung makukuha nating voltahe ay 150. Pero guys, dahil kinonek na natin ito guys, kinonek na natin yan. And so, kung dito tayo maglalagay ng ating live na stick, ito yung dulo ng secondary guys. No? Nag-connect tayo dyan ng ating stick. So guys, yung makukuha natin from here up to here, makukuha pa nating voltahe ay 250. No? 250 yan guys. So mas tinataas po ng kapasitor. Ang kapasitor po ay may importante ring role sa pagpapataas ng voltahe guys. Mayroon siyang role. Actually guys, sa dinami-dami ng nagawa ko na kuryente guys, ang kapasitor, kaya niya guys magdagdag ng halos mga nasa 30% to 40% ng actual na voltahe niya guys. Halimbawa yung coil, no? Tamang umaandar lang siya guys at gamitan mo siya ng condenser na mga 4, 5 guys. Pag ginamitan mo siya minsan ng kapasitor na talagang balanse siya guys, no? Halimbawa ang nilalabas niya na voltahe ay 60 volts guys. Pag tama yung pagkalagay mo ng kanyang kapasitor o pagdagdag ng capacitance, kaya niya guys dagdagan ng halos 40%, no? Pag tama yung balanse mo ng kapasitor mo. No, yan yung mga naobserbahan ko sa paggawa ko ng stunner. No. Yan po yung naobserbahan ko sa paggawa ko ng stunner. Kaya guys, ako makapagsasabi talaga na yung kapasitor kaya niyang dagdagan yung lakas niya guys. Lalo higit yung tinatawag natin yung kanyang voltahe. So, isa yan sa mga bagay na nagpapadagdag ng ating voltahe. Pag marunong ka guys gumamit ng kapasitor, ay nadadagdagan yung kanyang voltage. Yan yung ginagamit nila sa PDC guys. Kaya yung kanilang kapasitor, yung PDC, yung kapasitor nila guys ay connected in series. Bakit series? Guys, kasi minumultiply niya guys yung voltahe. Nagmamultiply yung voltahe niya. Yung PDC. Kaya guys, itong diagram natin, common na yan guys. Common na yan. At actually yung stunner halos magkakapare-pareho na lang yan guys yung diagram, no? Pero nakakaiba-iba lang tayo sa ginagamit nating wire. Depende sa kung ano yung gusto natin, siyempre. Yung kontento tayo sa kanyang lakas, kontento tayo sa performance niya. Ganon yung mga consideration natin guys, di ba? Pwede siyang underwater, di ba ganyan? Pwede siyang underwater. So yan yung mga advantage niya guys, no? Kung bakit ako gumawa ng ganitong ganito lang yung aking yung aking combination ng aking wire. Simple lang guys, no? Yan lang yung pagkagawa ko doon sa stunner na nakita ninyo na aking na vlog, no? So guys, yan yung nagagawa, no, ng
mayroon tayong pwedeng pagpilian. Si-share ko dito guys kung bakit. Kung bakit tayo gumagamit dito guys ng una-una ay yung malaki. Kasi guys, pag malaking wire, lagi kong inuulit-ulit yan guys. Pag malaking wire guys, mataas po yung current niyan. Mataas yung current. Pero guys, dahil malaki nga siya, konti lang yung turns na pwede niyang magawa. Pero guys, mahalaga yung malaki yung current kasi malawak po yung kanyang inaabot ng kanyang current. Kaya niyang abutin yung malayo. Yun ang advantage niya guys. Pero pagdating naman guys sa tilapia, ibang usapin naman yan guys. Pag sa tilapia naman guys, kailangan mataas din konti ang iyong voltahe. Kasi guys, hindi basta-basta ma-electric shock yung tilapia kung mababa lang guys yung iyong voltahe. Kasi ang nakakashock guys ay yung voltahe. So, kailangang itaas mo yung kanyang voltahe. Kaya, nagdagdag tayo guys ng turns dahil gusto natin ay damihan yung turns niya. Kaya, maliit na wire yung ating gagamitin. So, ito guys, ang ginamit natin ay 23. Tama lang yan guys. No, yung kanyang pangdagdag na 23. Kasi, yung ating suman guys ay average din lang to. Pero kung gusto mo talagang pangmalakasan guys, gumawa ka ng mga tag 3 kilo guys. Testingan mo 3 kilo guys bago yung iyong voltahe. Maglalaro ng 150 hanggang 250 volts guys. Diyan mo makikita guys na sobrang lawak guys ang kanyang abot ng kuryente. No? Pag maganda yung pagkamontahe mo guys, maganda yung pagkabalanse mo guys, kahit mag isang lipa guys, abutin niya yung sakop ng malakas, malawak po yung maabot niya. Malawak. Nakagawa na ako ng mga ganyang stunner guys, kaso lang mabigat. Imagine 3 kilo guys yung wire mo, magnetic wire mo, malalaking wire guys. Ang pinakamaliit na wire na ginagamit ko 20, yun yung last ko na sa secondary ko, yun ang pinaka-last ko guys. Pero wag ka, talagang malakas guys, malakas. No? Pero yun na nga, mabigat siya. Imagine, magnetic wire pa lang guys, 3 kilo. Malakas, so malakas. No? Pero ito lang yung maisishare ko sa inyo dahil kumbaga katamtaman lang ito yung laki niya. No? So maraming salamat.